Good morning guys! Welcome ulit sa YouTube channel namin ni Papa Bitsiyan. For today's video, maaga pa, alas 5:30 pa lang yung oras. At ayan si Chrislyn kumakain na. Yung ulam po niya is swak. Dito pa siya kumakain dahil doon sa misa, doon sa kusina sala is natutulog pa yung kuya niya. Mano pa sindihan yung ilaw kasi masisilawan. So dito lang muna kami sa mini sala, sa main house ni Jing. Kaya maaga po kaming nagising dahil si Chrislyn nga is maaga po siyang pupunta ng praktisan nila. Tsaka yan si Papa Bits, ginising ko din kasi mahimbing pa yung tulog. Mag-alas 5 na. Sabi ko sa kanya, maliwanag na kasi babalik na po siya ng Compostela. Tapos ayan, may dala po siyang bigas. Tapos yung isang rimas na binigay ni Madam, yung tawag nila dito is ulok. Ito po. Yan. Tag-isa po kami. Bigas at saka rimas. Tapos ayan, dinala po niya yung mini speaker niya. Kasi pag nagigising siya doon, hilig niyang magpa-sounds. Nagsa-sounds siya sa cellphone niya, yung pang Christmas. Yung speaker naman namin doon, hindi masyadong nagagamit. Kasi nakakahiya pong magpatugtog ng malakas doon dahil dikit-dikit yung bahay, hindi katulad dito na okay lang, kahit bulyuman okay lang. Kasi yung ibang nakatira doon is sa bahay lang nagtrabaho, online, hindi ka pwedeng mag-ingay ng mag-ingay. May time lang po na pwede ka doon magpa-sounds, magkanta-kanta. Balik na po siya ng Compostela, kami dito lang muna. Kasi nga, may mga practice na yung dalawa. Nagulat po ako kaninang madaling araw na mayroon po akong nakapasa paanan sa may banda ulo ko. Paanan? Saan ba yung paanan? Paanan? Dito sa paa. Sakto. Dito sa may ulo ko, mayroon po akong nakapa. Sabi ko, sino na? Akala ko si Shaira. Nisip ko naman, wala na dito si Shaira. Yun pala, si Sansan, nandito na sa may uluhan ko, sa may ulo. Kasi lumipat po siya, dahil doon po siya natutulog sa kwarto ni Tito Jing na tinutulugan naman ni Ronald. Lumipat pala siya dahil malamok, hindi daw siya nakakatulog. So ayun, ngayon pag gising o pagbangon ko, pinalipat ko din po siya dahil yung basnig lang po niya, yung pinakabanig, yung kumot na yung bedsheet na manipis. Sabi ko, wag kang humiga dyan sa tiles. Pinalipat ko, nandyan po siya sa foam. Kaya yun, dito kami po nagkape at saka kumain, Chrislyn, kasi hindi namin binuksan yung ilaw. Kasi ayan, parang kumukulog na. Bibiyahe pa lang si Papa Bits. Pero hindi naman, pag umulan, hindi naman lahat ng lugar is maulan. Kung maulan dito, pagpunta ng Katmon, wala, Karamin. Pero pag abot ng Compostela, doon malakas yung ulan. Pero kagabi, kahapon, di ba kahapon, tas kagabi, umulan. Tas ngayon, medyo maliwanag yung langit, pero kumukulog. Yan. Panol pa lang si Papa Bits. Paalis na si Papa Bits. Alas 6 na. Yun si para alas 6. Dapat kanina ka pa umalis. Pero madali lang yung trap. Madali lang yung biyahe ngayon kasi hindi matraffic. So ayan, bye bye po. Bili ka ng tinapay doon.
Pagdating, yan, maputik. Maputik po yung daan. Doon na lang yan wawashingan yung motor pag dating sa Compostela. Kasi hindi bagay yung motor na maputik doon sa Compostela. Dahil simentado doon. Amping Papa Bets. At ayan, maliligo na po kami. Kasi ihatid pa natin si Chrislyn. Try natin pong mag-drive ng motor. Nililigo na si Chrislyn. Umagang umaga. Magro-routine na po tayo. Pagkatid sa kanya, iwanan natin. Balik tayo dito sa bahay dahil maglilinis tayo at saka maglalaba. Ayan, nakabihis na si Chrislyn. Tas tayo naman is nakabihis na din. Yung oras is impunto alas 7. Timing naman po, ayan, umuulan. Hindi po kami aalis kasi may GC. Yun, binabasa ko. Nagtatanong pa yung iba kung saan magpa-practice dahil umuulan nga. Kasi yung pra-practicean nila is walang bubong dahil sira. Hintay pa namin yung signal. Umuulan na medyo nagpapakita naman si Haring Araw. Sabi ni Chrislyn yung mga ano ba yun sa tawag doon? Yung kakompetensya, yung magiging nila competition na ibang banda or kalaban yung kalaban nila daw, rain or shine. Kaya napursige po silang mag-practice kasi naiiwanan na po sila. Naiiwanan na po sila sa practice. Kaya nagsisiguro sila ngayon na makag-practice dahil yun nga, meron pang dinadagdag na mga aksyon. May dinagdag pa daw. Marami daw kahapon yung mga aksyon yung dinagdag. Yan si Chrislyn, nakahanda na po yan. Alas 7 na yung oras. Kasi dapat daw alas 7 sila mag-umpisa. Paano? Ulan pa. Hindi ko pa nga naririnig yung instrumento na tumunog. Dahil nadidinig dito banda. Ang haba pala ng buhok ko. Kung straight ko yung buhok ko, ganyan po siya kahaba. Pero kung tuyo na, parang hanggang dito na lang. Sasayangan po akong magpagupit. Parang kasing haba po kami ni Rosan. Pero mas mahaba pala. Mas mahaba pa din yung kay Rosan. At sa oras na to, siguro nakarating na si Papa Bits doon sa Compostela. Kasi mga higit mag-iisang oras or lampas pa sa isang oras yung biyahe doon. DLC magluto magluluto daw sila. Yun, libre po sila ng lunch ngayon. Hindi na natin problemahin yung lunch ni Chrislyn dahil may nag-pledge po libre lunch ngayon.
Yung problema, yung pra-practicean nila. Kasi umaambon pa. Hindi naman malakas yung ulan. Kasi ayan, parang mainit dito banda. Ayan, mainit. Pero sumisikat pala yung araw. Hindi mainit. Sumisikat pala yung araw. Pero nagtatago pa sa ulap. Naaninag lang, naaninag. Ayan, paalis na po kami. Wala si Sir Regan kasi dapat magpapahatid sana kami. Wala si Sir Regan kaya ayan. Mapipilitan talaga tayo magmotor. Itra-try natin po guys. Sana wala akong makasalubong na sasakyan. Ako lang mag-isa sa kalsada. Try natin guys. Maging independent po tayo ngayon. Doon na si Chrislyn sa labas. Sa kalsada pala. Yan yung daanan namin. Maputik. Oh my gosh, oh my gosh. Yan guys, try tayong mag-drive. Nandito na po kami sa may CIS banda. Tapos si Chrislyn bumibili pa ng snack. Ayan, nagdadrive na kami ni Mama Dad. Driver tayo ngayon guys. Ha? Ito mga na Ate Vanessa. Oh, manok. Ha? Okay, wala. Ang dudas. Dudula. Ito po yung practice nila sa may kapilya. Ito po yung practice nila guys. Yan. Tingnan nyo yung pra-practicean nila. Kapagdaan ay kayo ka pa mga taga ng papel. Ayan, nakaya natin mag-drive guys. Hindi pa nga sila kumpleto. Ayan, alas 7 sabi. Tapos ayan, mainit na. Hindi na po umulan. Mainit na yung pra-practicean nila. Sabi sa GC, hindi daw mainitan yung mga nagpra-practice. Paano yan? Walang bubong. Tingnan nyo naman, ayan. Diyan po sila. Tapos ito po yung kapilya. Mama Mary. Mama Mary po. Simpleng kapilya po. Ayan po yung estatwa ng Jesus. Ni Papa Jesus. Ang sabi, dapat alas 7 nandito na sila para makapag-umpisa na pong mag-practice kasi sa umaga daw hindi pa mainit. Paano? Ayan.
Malapit nang mag-alas 8 kasi naman umulan. Umulan pa. Mag-uumpisa na po sila, guys. Yan si Chrislyn. Pinapagpawisan na yung mga bata. Lalong-lalo na si Chrislyn. Ayan, namumula na po yung mukha ni Chrislyn. Pawis na po din yan. Parang nangihina na si Chrislyn, oh. Pawis na si Chrislyn. Pero tumatawa pa rin. Naka-smile pa rin si Chrislyn kahit pawis na. Ayan guys, uwi muna ako sa bahay dahil break nila. Las 9:30 po yung oras. Uwi muna ako dahil libre naman po sila ng lunch. So, uwi muna tayo para maglaba. Babalik na lang po tayo mamayang hapon pagkatapos ng practice nila. Ayan, nakauwi din po tayo. Sa wakas, kaya din po natin mag-drive. Yun nga lang, sabi ko, sana wala akong makakasalubong. Pero hinihintay ko na lumuwag yung kalsada. bago po ako magpatuloy motor. So yan, nandito na tayo sa bahay. Ibang ko kung gising na si Sansan. Tsaka nadaanan ko yung si tatay yung nag-iisda. Magpupunta yun dito. Hintayin na lang natin kung ano po yung tinda niyang isda. Yan, hanggang dito dinig po yung yung drum. Kasi kung meron lang daanan dito patawid sa sapa, malapit lang, hindi na dadaan ng highway, kaso wala. Sa una meron daw shortcut dito na dadaanan, gumawa sila ng pinakatulay. Laging nasisira pag tumataas yung tubig kasi malakas yung agos. Hindi naman po simento, kahoy lang. Natamad na silang palit ng palit. Meron nakaka-shortcut naman. Ikaw lang. So, aapak ka sa tubig. Bibit-bitin mo yung sapatos or chinilas. Pa rin si Sansan. Siguro wala silang practice ngayon. Kasi yung nagtuturo kila Chrislyn, yun din po yung nagtuturo sa kanila. Ayan, lulutuin ko ito. Tapos sabi ni Madam,
maganda daw po ito isawsaw sa latik. So, meron naman po tayo ditong niyog isa. Maggagawa tayo ng latik. Itratry po natin magluto nito. At ito pala yung dala ni Papa Bits kahapon, yung aircon. Ewan ko kung saan yan iano ni Papa Bits ikakabit. Pero sabi ni Papa Bits, lalagyan po niya ng lalagyan ng lalagyan. Ganon. Parang gagawa siya ng kahon para dito, tapos lalagyan daw niya ng gulong para kung saan gagamitin na kwarto, limbawa may bisita, doon po ilalagay. Parang digulong ba? Gagawan niya ng ng kahon na digulong. Yun po yung plano ni Papa Bits. At ayan, tambantuloy na naman tayo, guys. Maganda rin ito ipares sa rimas. So, bali magpapaksiw muna tayo. Para mayroong paris. Bali 100 po ito. Presko pa. Ako magluto. Magbababad muna ako. Ayan. Kunti lang naman yung labahan natin. Yan lang po yung labahan natin, guys. So, maglaba muna tayo. As maglaba? Sorry po, magbabad. Di pala maglaba. Magbababad muna ako. Wasan ko lang muna, tapos ibabad. Yan lang naman po yung labahan natin. Waswas muna, waswas. Tapos meron po ako dito binabad na puti. Nung umuwi, magpunta kami dito. Tapos umuwi. Inuna ko muna itong lutuin. Hinugasan ko kasi parang madagta. First time ko po yung magluto nito. Ang tawag dito sa amin, ewan ko kung ang remas ba to tawag sa amin, pero dito sa Cebu, tawag nila is ulok. Ulok daw. Madali pala siyang maluto, guys. Ayan, luto na po. Lutong-luto na. Tas sinunod na natin yung paksiw. Na tayo, guys. Ayan. Magbre-breakfast na po kami ni Sansan. Rimas at saka paksiw na tambantuloy. Kalami sa pamahaw namin. Sa pamahaw. Sayang, walang sili. Mas masarap pa ito kung maanghang. Walang sili kasi. Ito na lang. Ang sarap, guys. Para lang po siyang kamuti. Maganda talaga isawsaw sa lapik. Mamaya maggagawa po tayo. Pag matapos tayong maglaba. Pero, masarap din siyang ipares sa paksiw. Yan si Sansan. Kanin yung kinain niya, kanin. Siguro, yung nagpa-practice is nag-i-snack dahil,
Alas 10 na po yung oras. Nag-i-snack siguro. Hindi po naririnig yung ingay ng banda. Tapos na tayong kumain guys ng rimas. So, ayan, maglaban na po tayo. Breakfast at ano na po yun, tanghalian. Diretso na po. May nasubra pa tayo. So, yun nga. Kung makapagawa tayo mamaya ng latik, mas mabuti. Kunin ko lang yung sobrang sabon at saka downy dito sa lababo. Gagamitin natin dahil binuksan ko naman po yung dishwashing. Yan, matindi na po yung yung init ng araw. Maglaba na po tayo, maglaba. Para po matuyo. Tapos yung t-shirt ni Chrislyn, kailangan malabhan. Kasi ilang piraso lang po yung white t-shirt niya. Na talaga naman, white t-shirt yung ginagamit nila. Tapos yun nga, chat kagabi sa GC, suot sila ng white t-shirt. Yung walang mga print. Kailangan plain lang. So kanina, pagdating nung ibang ibang nagpa-practice, mayroon pang mga yung white nga, pero may mga printed white. Ang tigas ng mga ulo. Ewan ko lang, yun nga, yung kay Chrislyn, sinusuot na white t-shirt. Sa kuya niya yun. Kasi wala naman talaga si Chrislyn white t-shirt na plain. Merong blouse. Isa. Tapos may naman, yung may mga printed. Tapos yung sa manggas may color blue, color pink. So yun, hinihiram muna yung ng kuya niya. Yung white t-shirt na parang lang po sila ng t-shirt. Magkasing kasya lang. Kasi gusto naman ni Chrislyn yung medyo maluwag sa kanya. Tapos kung mahaba, yung style ko, hinalagyan ko po ng sa likod, parang tinatalian ko, tapos tinutupi, inaanuhan natin ng perdibli, yung maliit talaga na perdibli, para po hindi po siya lumalabas, para hindi masagwa tingnan. So yun. Ngayon, yung t-shirt niya na sinuot kahapon, kailangan labhan natin at samantalain natin yung yung sikat ng araw, para po matuyo siya kaagad na magamit bukas ni Chrislyn. Yan po yung sinasabing wash and wear. Sana hindi matumba yung natin. Sayang hindi ko nadala po yung yung tabla doon na pagkukuskusan dapat. Pero okay lang yun kasi kunti lang naman ito na labahan. Yung hinubad lang po namin kahapon. Hindi naman kailangan na i-wash mo. Tas binabad ko naman po ito. Di kuskus muna. Kuskus balungos muna tayo. Kuskus balungos. Yun, yung tagalaba doon sa Compostela, si Christian. Pag wala ako.
may taya. Ubus pa naman yung ano natin. Bar. Wala na tayong bar doon sa ano. Detergent bar. Doon sa tindahan. Sa ano po to? Sa Perdibli. Pero nakukuha naman. Kusutin lang po ng maigi. Yung bandaliig dito, madumi. Pagkatapos ng practice nila Chrislyn, madumi. Kasi ginaganon niya, ginaganon. Yan po yung pinapahid niya sa nguso niya. May dala naman po siyang towel na ilang. Lalagyan ko ng ano, towel sa likod, tinatanggal. Sabi ko sa kanya, yung towel ilagay mo dito sa harapan mo para pag mamunas ka, ganun na lang. Natawa. Bali ko no, bibi siya na may pampunas sa harapan. Kasi yung t-shirt yung na ano, nadudumihan. Masagwa tingnan. Ewan ko kung makuha po to sa chlorine na pangdikulor. Ay, nakuha naman. Kahit walang chlorine. Chlorine ba o sunrock? Nakuha. Kusutin lang ng maigi. Kusutin. Ano pa naman yung oras, guys? Mag-aalas 11 pa lang. Siguro mga alas 10:45 yung oras. Maaga pa. Matagal pang maghapon. Sayang yung itatambay natin doon na magbabantay kila Chrislyn. Sayang na sayang yung oras. Di uwian para routine sa bahay. Kasi sabi, kung walang parents, walang practice. May ano naman doon. Isa pa na, umuwi tayo kasi yun. Sabi ko, uuwi ako kasi maraming absent. Dahil pag may absent na mga nagpra-practice, yung mga parents na nandun, pinapasaling mag-practice. Sabi ko kanina, uuwi ako kasi maraming absent. Baka po makasali po ako. Natawa sila. Kahapon. Maraming absent kasi. Kaya yun, yung mga parents na nandun, pinasali. Para hindi magkulang-kulang yung linya or yung grupo para tingnan is kumpleto. Ganun. Parang ginanahan tayong maglaba, guys. Ayan, sasali ko na lang po tong bedsheet at kumot namin ni Chrislyn kasi magaan lang naman to, tapos malambot at hindi naman po gaanong madumi. Para lang po mabango mamaya pagtulog namin ni Chrislyn. So ayan. Waswasan lang po natin sa sabon. Kunting kusot lang, guys. Tama na. Mabango lang. At saka napapansin ko, marami pong dumadaan na motor pataas. Ano pala ngayon? Pista pala doon sa taas. Sa Bantulinaw. Pangalan ng barangay doon sa taas, Bantulinaw. Kasi October 24 ngayon, pista pala nila. Tapos bukas, Friday na araw po ngayon. Tapos bukas, October 25,
birthday naman ni Teo at saka pista din doon sa Makaas. Pero iwan ko lang kung makapunta tayo doon kasi nga ayan, may mga practice sila. Tingnan lang po natin kung makapasyal tayo doon. So ayan, di naman po ito madumi masyado. Kaya nga, kasi kami lang naman po ni Chrislyn ang gumagamit nito. Amoy pawis lang. Ilublob lang sa sabon tapos mabanlawan tapos madawnihan. Yun. Okay na. Hindi naman po ito labahan na masyado. Ang ano lang kasi mayroong mga dugo-dugo ng ano dahil sa lamok. Magaan at manipis lang naman to. Madaling matuyo. Itong kumot naman, ang gumamit lang nito si Jing. Nung hospital po siya. Kung meron lang malaking bato dito na bilog, tapos meron tayong katawan ng niyog, dahon ng niyog, yung palwa. Yung lula ko napapansin ko, ginaganon-ganon lang po yung ano, mga pantalon, tapos yung kumot, pinupukpok niya, pinupukpok, tapos mabula na mabula, yun mabula, na ganun, pinupukpok. Meron lang po tayo dito, okay na. Yun po yung paglaban ng lula ko. Para po siya nandun sa sapa. Yan. So yung sa atin, kusot, diin. Para matanggal yung amoy. Ganun lang. 1, 2, 3 nakalabaw. 1, 2, 3. Ganyan lang po guys. Banlawan lang natin ng maigi. Total marami naman po tayong tubig. Hindi na tayo nanumumurong sa tubig dahil umuulan sa atin dito ng umuulan. Ito naman medyo makapal siya pero magaan din. Hindi naman ito masyadong madumi kasi mga binabanig-banig lang po ito. Pinakaber sa pum. Ayan nga guys. Natapos din tayong maglaba. Impunto alas 12. At saka mas lalong marami pong dumadaan po dito na mga nakamotor dahil namimista. Yan yung mga nilabhan natin. Nakalabhan din natin yung kumot. Dito ko lang sinampay kasi mamaya nandyan po yung init. Tapos yung medyo makapal nandun. At kung nandito sila Papa Bits at si Christian, tiyak makakapamista. Doon sa Bantolinaw. Yan, sobrang init. Tapos yung mga nagpa-practice naman, alam kong kumakain sila.
tahimik na tahimik. Wala tayong nadidinig. At tayo naman, yun nga sabi ko, maglalatik po tayo pero wala pa po ako ditong asukal. Bibili pa tayo doon sa labas. Siguro mamaya na lang. Magpahinga muna tayo guys. Sobrang init. Nakakaramdam na po tayo ng init. At tayo naman is magpahangin dito sa loob. Yung electric fan na mano-mano din. Hindi umiikot kung hindi pinapaikot. Tingnan nyo guys. Electric fan ni Papa Bits. Pinasok ko naman. Ika muna. Chika-chika muna. Tam. Di umandar. Ay, na tayo pangin. Saka meron tayo ditong tupiin konti lang. Mamaya na lang. Mamaya na lang guys. Maupo muna tayo dito sa tapat na ang electric fan para po tayo mahanginan. At bumasa muna tayo ng messenger, baka mayroong mga chat na importante. Ba't ayaw mong tumayo? Ayaw tumayo guys yung ko, stand. Parang hihiga po siya. Parang hihiga. Kasi, parang pilay na ito. Yan. Kapresko ba ng hangin? Ng hangin natin na mano-mano na hangin. Na naman guys, ayan, alasing ko na. Si Sansan na lang po yung inutusan kong sunduin si Chrislyn. Kasi magluluto na po ako ng hapunan namin. Ayan, yung kalahating tamban, kanina paksiw. Naubos namin yung paksiw ni Sansan kanina. Tapos meron pa ako ditong natira. Tapos ayan, natamad na po akong maglatik kasi magbabalat pa ako ng niyog. Tapos magkakayod. Yun, tapos magluluto. Parang natamad na po akong maggawa ng latik. Papabilihin ko na lang si Sansan ng durin. Durin po na gatas. Tapos, mas masarap din yan ipares sa pritong tamban. Ayan, nagsaing na po tayo. At si Sansan nandun nakaalis na. Kasi tapos na daw yung practice. Sabi ko sa kanya, magtingin-tingin ka lang kung may enforcer dyan. Pero pinadala ko lang ng helmet. 2. Kung mag-ingat-ingat ka. Kanina, todo ka ba pa naman yung pag ko? Pag drive. Oh my gosh! Ayaw mong hindi. Ay! Tudo ka ba? Pero success naman guys. Nakapag-drive po tayo papunta doon. Ngayon, nandito naman si Sansan. Dumating na. Siya na lang yung pinasundo. Kasi umalis kanina si Sansan alauna. Nagpunta doon sa nila sa practice. Hindi naman daw dumating yung iba. So laro sila ng basketball. Yun, pagdating basang-basa yung t-shirt. Tapos pagka-relax niya, sabi ko ikaw na lang magsundo. Tapos timing naman, nag-chat na, tapos na. So yun, inutusan ko. Tayo naman is magluto para sa hapunan. Nandito na si Chrislyn. Ayan, nakaluto na po tayo ng ulam namin. Pritong tamban at saka
Yung Dorin po na sinasabi ko. Ayan. Gustong gusto na ni Chrislyn na kumain. Imbis latik, naging Dorin, guys. Kuha na. Pagkuha nga itong kubirtos. Kaun-kaun Gus- naman ako. Gusto nang kumain si Chrislyn na yan. Haligid. Waray. Sige, sausaw. Mana. Sige. Midnight snack ko, no? Sabi ni Chrislyn, inuna yung midnight snack kaysa pagkain ng kanin. Wow! Ano malakan siya? Ang ginhatag ni madam? Mm. Gutom? Galing sa practice pa lang siya. Takpan lang muna natin yung ulam namin. Snack muna kami ni Chrislyn. Kuan. Kami liwat at papakyawon. Daw. Ayun. Practice. Anya na, puro sila instrumental. Manera. Wow, makapahon yung mga tweller. Domingo, makapakyaw mo. Mapat dress, dinatagal na yung ate Angela. Dress. Red. Bagay lang po, guys. Red nga black. Swerte daw kami ng costume kaysa mga lalaki. Ang sarap. Eh, Medyo pa ito. hindi natiis, guys. Ni Chrislyn, ayan. Kakain siya ng kanin. Gutom na gutom. May bumisita. Ito na lang po yung na tira. Mamaya naman, mamaya. Magpiping kami. Sano? Di mo. Sos, ayan. Si Chrislyn syempre yung maghuhugas. Balloon, air balloon. Okay lang po kami. Kung kami lang, tatlo lang kami dito, okay lang. Pero kung marami na, goy! At ngayon, ewan ko kung ano yung ulam nila doon. Hindi po tayo nag-update. Or hindi naman sila po tumawag. Kaya guys, bye-bye muna. Thank you for watching. And nagugas si Chrislyn. Tapos, wala po silang practice bukas. So, makakatulog tayo ng mahimbing. Walang alalahanin na magising ng maaga pa.